Kung mayroon po kayong Biblia, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin po natin ang verse 4. Tingin po ninyo ang salita ng Panginoon. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. And that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Na may mga katotohanan sa mga tao na mayroon silang mga dinidiyos. Alam natin yan. At hindi natin kung may tatanggi. Kahit ako, kahit tayo, aking nanay, talagang mayroon siyang dinidiyos. Bagamat masabi natin pareho sa pangalan, pero magkaiba po ang paniniwala at itinuturo. At sa ibang mga reliyon, sila'y may dinidiyos at namamatay at kailanman wala isa sa kanilang nabuhay. Nananatiling patay. Kaya, hindi po mapatunayan ang kanilang pong pananampalataya dahil ang kanilang sinasamba o dinidiyos ay nananatiling patay. Wala kayong katiyakan. Well, actually, pinagtatawanan nila ang katotohanan. Dahil ang pangako ng Panginoon, kung kayo'y patuloy sa aking salita, tunay na kayo mga lagad ko, malalaman ninyong katotohanan na siyang katotohanan papalaya sa inyo. Sa totoo, ang ating Panginoon ay muling nabuhay. At yan ay pinatotohanan ng 4 na ebanghelyo. Iisang mensahe, pero iisang nagpapatotoo kay Mateo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Pinatotohanan ni Marcos na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At kay Lucas at kay Juan, pinatunayan na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Hindi lang 4 na beses namatay at 4 na beses nabuhay. Kundi 4 na ebanghelyo, aklat ng ebanghelyo na nagpapatotoo na tunay ng ating Panginoong sa Kristo ay namatay at muling nabuhay magpakailanman. Na anong kahulugan ng Christ's resurrection? Naisip niyo na ba yun? Alam niyo, pagdating po sa mahal na araw ba? O, tama. Talagang ipinangingilin ng mga tao simula sa Thursday, ang tawag nila is Good Thursday, Good Friday, ay Saturday. Black Saturday. Pero alam niyo, sabi sa Genesis chapter 1 verse 31, nung i-create ang Panginoon lahat ng bagay, and He saw it was good. Very good. Complete. Kaya ng question kanina, na mayroon na didiscover mga plants now. Pag sinabing good, sa Hebrew, is tomb. Ibig sabihin, complete, perfect, walang kulang, walang sumusibol, at walang nawawala, complete, perfect ang creation ng lahat. So, anong kahulugan nitong resurrection? Mayroon pong tatlong kahalagaan na dapat nating alamin. Una po, resurrection ay katuparan ng salita ng Diyos. The fulfillment of God's prophecy. So, ito po'y ayon sa pangako. Pag nangako ang Diyos, tutuparin niya at walang anumang pangako ng Panginoon na pwede nating i-wish ko lang. Lahat yan ay mangyayari. Na napakarami pong mga pangako sa Biblia. May mga pangakong forgiveness of sin, mayroong mga pangakong blessings, may pangakong tagapag-aliw, may pangakong panustos, provisions na lahat ng ating needs. Totoo yan. Lahat yan ay pangako. Ngunit wala ito sa pangako na may kaugnayan sa eternity.
Lahat ng mga blessings na yan ay pinangako ng Panginoon, even forgiveness natin, ay wala po itong kaugnayan o wala po itong lakas o puwersa para po sa ating pong katuparan ng eternity o pangwalang hanggan. Maliban sa resurrection of Christ, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang resurrection of Christ, ito yung foundation na kinasasaligan ng lahat. Kumbaga, kung sa bahay po yan, sa building yan, yung buong foundation yan, kung gaano katibay ang foundation yan, yan din ang tibay ng gusaling nakatayo dyan. So lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating belief, lahat ng ating needs sa buhay nito at the present times hanggang sa pagdating ng Panginoon ay nakasalig sa Christ's resurrection. Napakalaga po niyan. So, bawat pangako ng Diyos sa sangkatauhan nakasalalay sa pangako na siya ay muling babangon. Napakalaga po yan. So, ano pong kahulugan ng resurrection? Ito po ay fulfillment ayon sa pangako. So, doon pa lamang napakatibay na. Sapagkat kung ang Diyos ay nangako, tinupad niya ito. Then secondly, kung walang pagbangon ni Kristo, kung walang Christ resurrection, walang tiyak ng kaligtasan. Anong silbi ng pananampalataya natin? Gaya ko sabi ko nga na, simpleng pananampalataya lamang, pwede mong gawin yun. Pero kung wala pong Christ resurrection, walang pagkabuhay na muli ng Panginoon, wala po tayong katiyakan dyan. Wala po tayong katiyakan. Sa mga naunang iglesia, tulad kay John the Baptist, nung aral siya, ano ang pinangaral ni John the Baptist? Pagkatapos ng aral si Jesus, siya ay babangon mula sa kamatayan upang hanguin tayo mula sa ating mga pagsalansan. Ang utos, ang pangako ng Panginoon is His resurrection. Oo, mamamatay talaga siya. Pero wala pong kahulugan yung kamatayan ni Kristo kung walang muling pagkabuhay. Jesus Christ arose. Dapat natin makita yun. Tingnan nyo ang sabi sa Acts chapter 3 verse 26. Ang sabi rito, nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang isinugo sa inyo upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan. Pangako ng Diyos. Then, Romans 10:9, ganito po ang sabi, sapagkat kung ipapayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalatayan ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Nakita niyo ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Kung ang pangangaral lamang ay sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo sa kanyang persona at sa kanyang ginawa sa krus, bagamat yun ang utos ng Panginoon, pero kung walang muling pagkabuhay, walang resurrection, ay wala po tayong katiyakan ng kaligtasan. Kaya tayo din, ipangaral natin ang good news of salvation ito. Tayo din, ipangaral natin. Sa pamagitan ng preaching, sa pamagitan ng ating testimony, ating ipangaral ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil kung hindi, preaching natin ay walang kabuluhan. Tingnan niyo ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, verse 14, and the following. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Nakita niya? At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan.
at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Verse 15, at kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos. Sabi ni Pablo, kung kami nangangaral ng kamatayan ni Kristo, ngunit hindi kami nangangaral ng muling pagkabuhay, napapatunayan kami mga bulaan. Bakit? Ang sabi ni Pablo, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo. Kami mismong mga alagad, kami mga apostol ay nagpapatunay na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos. Tapos, hindi naman pala totoo. Ang sabi niya, na hindi naman niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay, lalabas na walang silbi po ang preaching. Nakita niyo ba karamihan ng prayer, karamihan ng preaching ngayon sa ating panahon? Sumampalataya ka kay Jesus. Sumampalataya ka, siya yung tagapagligtas. Pero ano ang dapat mong isara para tumibay ang kanyang panampalataya? Siya ay muling nabuhay. Na kung walang resurrection, continue natin pabasa, verse 17 hanggang 19, the same book, chapter 15, 17 to 19, ano kung sabi? Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Nakita niyo yung pagbibigay importansya sa mahal na araw? Mula doon sa Huwebes, Biyernes, last Thursday, tapos ilang araw yun. Pero yung muling pagkabuhay, sinasalubong tayo, di ba, nung araw? Madaling araw, sinasalubong natin. Ano kaya sinasalubong natin doon? No? Tapos may dala-dala tayong mga prutas, lahat ng mga ano. Tayo yung mga namumuno din sa Las Piñas nung araw, di ba? Tayo yung tinutukahan ng maraming iglesia. 80 churches dyan, local churches. Tayo yung natutukahan na magdala ng mga upuan, di ba? Maagang maaga, tapos sasalubugin din natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Anong kahulugan yun? Sa isip lang. Pagkatapos nun, alam nyo, yung pong mga sa mundo, mula Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi yan umiinom. Malala, kasi daw patay ang Diyos. Pero po sa muling pagkabuhay, inuman na naman yan. Nasaan ang meaning nun? Nasaan ang... Now, even Christians, mga nagsasabing Christians, sayawan doon sa garden dahil muling pagkabuhay ng Panginoon, mataas gano'n. Ang pinipage, palagi. Say, hindi mo sabi sa verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalataya ay walang kabuluhan, mapuno ka na ng panampalataya. Kayo na natili pa rin sa inyong mga kasalanan. Oh, nakita niyo kung gaano kahalaga ang mensahe ng resurrection? 18, kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Naku, paano naman kaya si Mami? Paano kaya si Inday? Paano kaya si Rudy? Na ngayon ay tiyak natin na sila ay nasa kapiling ng Panginoon dahil sa kanilang labi ng kanilang kamatayan, nandun tayo, kinausap natin, tiniyak natin. Katungkulan niya ng isang pastor na sa huling sandali ng kanilang buhay dapat nandun. Maliban lang sa providensya ng Diyos, hindi ka makarating. Then 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo na ang pinaka-kawawa. Nakita niyo po sa kasayahan ng mga tao, they believe in Christ, they serve Christ, but without knowing na ang kanilang katibayan, ang kanilang kaligtasan is Christ's resurrection, kaya ang kanilang panampalataya dito lang sa lupa. Marami pong nagpo-profess na Christians, pero dito lang sa lupa. Wala talaga yung tamang pagtanggap ng pananampalataya kay Kristo na siya ang aking tagapagligtas at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagligtas sa akin at ito'y pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Na si Kristo'y muling nabuhay na hindi na kailanman mamamatay. Kaya ang sinong sumasampalataya sa kanya at sa kanyang ginawa, siya'y muling magkakaroon ng buhay at tatanggap siya ng buhay na walang hanggan.
And then thirdly, kung walang resurrection of Christ, walang tiyak na kinabukasan. Sabi una, resurrection ay katuparan ng pangako. Ikalawa, resurrection ay katiyakan ng kaligtasan. Resurrection of Christ, thirdly, sa katiyakan ng kaligtasan at kalawa, ngayon naman katiyakan ng kinabukasan. Now, ang katiyakan ng mundong ito at ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa kadiliman. Kaya lagi sinasabi, pinangaral ng mga pastor, at sinulat ni Pablo sa Colossians chapter 3, kung ikaw ay nasa Espiritu, tiyakin mo, hanapin mo mga bagay na espiritual sa langit. Sapagkat ang kinabukasan po ng mundong ito ay madilim. Wala dito ang ating pag-asa. Punta nito, alamin natin lahat ng bagay, magsaliksik ka na lahat. Ang sabi ni Solomon, saliksikin na ang lahat ng bagay, whatever, anumang maibigan mo under the sun. All are vanity. Wala pong laman. Nagkahabol lamang sa amin. Andiyan po yung kadiliman ng digmaan, lahat. Sa Mindanao, may digmaan tayo. Anong pag-asa niyan dito sa lupa? Yan ang mangyayari talaga. May mga lindol, may mga karamdaman, may iba't ibang mga sakit, mga SARS, ano pa man. Wala po talagang kinabukasan dito. Kung dito lang ang buhay natin at ang pananampalataya natin para lamang dito sa lupa at walang resurrection, tayo na yung pinakakawawa. Pero mo, naglalaan ka ng panahon para sumamba, pero ang pananampalataya mo hanggang sa lupa lamang, wala pong kinabukasan. Sapagkat sa lupang ito, nariyan ang sakit, nariyan ang gutom, nariyan ang problema, nariyan ang kirot, pain. Ito yung humihigop ng ating kaunting liwanag ng pag-asa para matanggap natin ang kapayapaan, kagalakan sa buhay. Hinihigop ng kadilimang ito. Tapos, mababasa natin sa banal na kasulatan, marinig natin ipinapangaral na mayroong isang bayan na kung tawagin ay langit at doon papahirin ang lahat ng iyong luha. No more pain, no more death, no more sufferings. Tapos hindi pala darating. Pero ang pag-asang ito dito sa lupa ay maglalahog lahat. Lahat ng bagay maglalahog. Kaya na sinabi sa 2 Peter chapter 3 na itong old world na ito, gaano man ito kaganda sa ating paligid, alam natin na ang hari ng sanlibutan ay ang diablo. Lahat ng elements dito sa daigdig na ito ay nandyan po ang wicked spirits na namamahay sa lugar na yan. At yan ay tutututin ng Panginoon. Lahat yan susunugin. Ano mga planeta na na-discover dyan, may tao man wala, lahat yan tututukin. Babaguhin ng lahat. Upang may tatag ng isang bagong langit at bagong lupa na wala ng elements of wickedness. Ngayon, kung ang ating pag-asa ay dito lamang sa lupa, lahat yan maglalako. Wala kang mapapakinabangan dyan. Kung walang resurrection. Resurrection, ang ating titignan ng ating kaligtasan kung paano nabuhay na maguli si Kristo, yan din ang magiging buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 3, verse 20, 21, anong sabi doon? Philippians chapter chapter 3 verse 20. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ.
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of the power that He has given to subject all things to Himself. Yun po yung muling pagkabuhay ni Kristo, yun po yung katunayan ng kaligtasan ng isang tao na hindi ka lamang iniligtas para dito sa lupa, kundi yun ang magiging larawan mo, yun ang magiging anyo mo, because your citizenship is not here in this earth, but in heaven. Kaya balikan natin muli ang 1 Corinthians 15:13. 1 Corinthians 15:13, 14, and 17. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Salamat sa Diyos at si Kristo ay muling bumangon at hindi na siya kailanman mamamatay. Siya ay mananatiling buhay magpakailanman. At yan ang pangako niya. Kung siya ay nag-resurrect, ang sabi niya, pangako John 14:19, ano sinabi ni Jesus Christ? After a little while, the world will no longer see me, but you will see me because I live, you will live also. You will live also. So alam nyo, kung mag-share tayo ng gospel, hindi lang natin sila i-point kay Christ as their Savior at sa perfect works of Christ in the cross as their salvation, but also i-point natin sa Christ's resurrection as our assurance of salvation. So ano po ang itinuturo dito, mga kapatid, sa Christ's resurrection? Well, una-una, ito yung katiyakan ng kapatawaran ng ating kasalanan. Bagamat si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, siyang pumalit, dala niya ang ating kasalanan, at ibinis siya at the same time yung kanyang righteousness sa atin. Pero ito ay napapatibay lamang sa kanyang resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay. So bilang mga ngaral, kahit tayo mga simpleng mga miyembro lamang na mag-share ng gospel at hindi tayo makapag-share ng gospel, ay dapat pinag-aral natin mga teksto magbibigay pag-asa sa lahat ng tao upang magturo tayo ng buhay, katwiran at kabanalan. Pero anong silbi nito kung hanggang pananampalataya lang? Hanggang pananampalataya lang tayo mapapatawad ng Diyos, at kung walang muling pagkabuhay, walang resurrection. Kaya ang gospel po is His death and resurrection. Tingnan nyo, mas mahaba ang resurrection na pinatutunayan ni Paul. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Sabi ni Pablo, ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangako ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman inyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyong panghawakan malibang kayo sumampalataya na walang pakuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At pagkatapos, siya'y muling nabuhay ayon sa kasulatan. At ang sabi sa verse 5, at siya'y nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa sanlibutan, sa 12, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan
sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba ay namatay na. Mas pinatotohanan niya na si Kristo'y muling nabuhay upang magbigay ng katiyakan sa lahat ng sumampalataya na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. So, nasaan ang katiyakan natin? Christ resurrection ang ating katiyakan, kaligtasan. Hindi sa ating feelings, hindi sa ating mga experience, kundi kung paano nabuhay na muli si Kristo, yan ang katotohanan. At yun ang ating katiyakan kung paano tayo naligtas. Kung paano tayo may kaligtasan. Totoo, nag-fail tayo. Pero hindi matitinag ang muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi matitinag ang assurance ng kaligtasan mo na kay Kristo. Wala sa atin. Wala sa ating mga pagsisikat. Wala sa ating mga gawa. Kaya nga, ito unang katiyakan ng kapatawaran ng ating kasalanan. At ikalawa, katiyakan ng ating kaligtasan. Maaari mo matanggap ang kaligtasan kay Kristo sa buhay na ito. Pero kung ang magandang balita ng muli niyang pagkabuhay ay hindi nangyari, walang silbi ang panampalataya mo yan. Hanggang dito lamang yan sa buhay na ito. Hanggang dito na. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, katiyakan ng ating kapatawaran, katiyakan ng ating kaligtasan, at higit sa lahat, pangatlo, katiyakan ng langit para sa sumasampalataya. Tulad mo. Totoo, nangako ang Panginoon sa John 14 verse 6. At sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngunit kung hindi siya muling nabuhay, hanggang dito lang sa lupa yan. Hindi mangyari. Kaya nga siya'y muling nabuhay upang patunayan sa lahat ng mga kuro-kuro, lahat ng mga sinasabi ng mga tao, lahat ng mga nag-alinlangan na siya'y nabuhay. Because He lived, you will live also. At itong kanyang pinatunayan kay Martha. At sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Whoever believes, even though he dies, he will live. And he will live forever. Do you believe this? And sabi ni Martha, yes, I believe. Sana, ganon din kasimple ang mabuting balita ng kaligtasan. Simple lang, hindi lang. Pagmumulakin pa. You trust Christ, then your assurance is His resurrection. Let us pray. O Panginoon, alam namin sa mundong ito, mas iibigin ng mga tao na tawirin ng karagatan upang makagawa sila ng mga bagay na kung saan makapagpapatunay ng kanilang katiyakan. Mas ibigin nilang agati ng mga tatarig na bundok upang maangkin nila, Panginoon, ng katiyakan ng kanilang kaligtasan. Mas naisin nilang tumapak at lumakad sa bubog na 1 kilometro may apoy dahil gusto nilang magkaroon ng katiyakan. Pero Lord, sa simpleng pagsampalataya kay Kristo at sa kanyang perfectong gawa sa krus at higit sa lahat ang kanyang muling pagkabuhay, Lord, hindi ito masampalatayaan ng mga tao sapagkat napakasimple lamang para sa kanila. Lord, tulungan niyo ang mga taong narinito na sa simple ninyong pagpapayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ito po ang aming pangawakan. Na si Kristo ang gumawa nito para sa amin. Si Kristo nag-iingat nito para sa amin. At wala po sa aming sarili. At nakatidyak sa inyo lamang magpakailanman. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.